Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ng Pillmaster na kung ganun ang Pill Alliance ay ang siyang magsisilbi nitong pangalawang tahanan, kukunin niya raw bilang disciple si Kiao at tuturuan ito ng mabuti. Salamat, tugon ni Chen Fan. Your Highness, pag-aalangang sambit ni Immortal Wei, mag-ingat daw ito, magkaroon ng iba yung pag-iingat. Rest assured, tugon ng ating bida na iintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin, at sumakay na sa carriage kung saan makikitang nag-aabang si Lord Zhao. Nagtanong kung saan sila pupunta sa pagkakataong ito. Sumagot si Chen Fan na pupunta sila sa Wu family ng Xinhai County. Sinabi ni Patriarch Wu na mayroon silang mga medicines doon kaya kailangan niya iyong tingnan. Idinagdag na siya ay nakakuha ng 7 Heaven Medicine at 10 Quasi Heaven Medicine mula sa Pill Alliance Plus, ang Earth Element Heaven Core na nirefine niya doon. Mula sa Heaven Core ay lumitaw ang isang maliit na Dragon Spiritual Beast, kumawala sinubukang sumibat. Hasaad ni Chen Fan wag na raw itong magsayang pa ng effort. Siya mismo ang personal na nag-engrave sa formation na ito kaya maliban na lang kung ito ay maging isang greater deity, hinding-hindi ito makakawala. Napaiyak ang munting dragon nagwala. Sinabi ni Chen Fan na siya ang nag-refine dito kaya ang pangahas naman daw nitong mag-resist sa kanya. Huwag itong mag-alala dahil kapag ka nagalit siya nito, kakainin niya ito sa isang lagukan lang na siyang naging dahilan upang mapahikbi na lang ang munting dragon spirit nagmukmok. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na gusto niyang i-refine ang 9 Transformations Immortal Will, at upang magawa iyon kakailanganin niya ang tulong ng isang Divine Elixir. Ang Earth Element Heaven Core na mayroon siya ngayon ay hindi ganoon ka-effective, kaya ayaw niya raw itong i-consume. Ang Kiju Dragon Plant, Divine Wood of Illusion, Silver Roots Heaven Lotus at iba pa kasabay ng Kunyuan Fruit. Ang mga medicines daw na ito plus yung mga nagather niya mula sa Liangjie Mountain. Ang lahat daw ng ito ay sapat na upang magkaroon ng great completion ang kanyang Qingdi Longevity Art at maaaring kaunti na lang at maaabot niya na ang second cycle ng Immortal Will. Gayunpaman, kailangan niya pa ng dagdag na mga pill. Dumaan sila sa isang bayan hasambit ng mga tao, Black Cart, Black Horse at isang matandang servant na nakasuot ng itim na damit. Mukhang ang carriage daw na ito ay kay Immortal Qingmo. Tumigil sila sa bayan at binigyan ng utos ni Chen Fan si Lord Zhao na sabihin sa mga tao na hanggat makapagbibigay lang ang mga ito sa kanya ng mga heaven medicines bilang kapalit na kahanda siyang mag-refine ng pill para sa mga ito kahit na anong pill pa na siyang nagpabaliw sa mga tao nagunahan, at sa pagkakataong ito ay tuluyan nang na-establish ni Chen Fan ang kanyang pangalan bilang King of Pill. Hindi makapaniwala si Lord Zhao hindi lang daw sa napaka-extraordinary ng cultivation ni Chen Baixuan, ngunit ang pill refining skills din nito ay walang kapantay. Ano raw ba talaga ang tunay na background ng taong ito, at mula doon ay tumungo na sila sa Xinhai County, partikular sa City. Sinabi ni Miss Wu na ang kanilang ancestor greater deity ay ang siyang nag-built sa City sa pamamagitan ng paglipat ng ilang mga cities mula sa libo-libong milyang layo papunta rito gamit ang kanyang supreme powers. Mayroong sea tunnel sa ilalim ng city na ito na kumukonekta patungo sa North Sea. Ang Great Demon ng North Sea ay sumusubok na sumalakay sa Northern Desolate Realms gamit ang tunnel na ito bawat ilang daang taon, ngunit ang kanilang Wu family ay ang siyang humaharang sa mga ito. O tugon ni Chen Fan, so kaya raw pala nakadikit na sa pangalan nila ang katagang Xinhai na nangangahulugang bantay dagat. Well, ang mga ito raw ay talagang worthy sa pangalang iyon. Tumuloy na sila sa residence ng Wu family kung saan sumalubong sa kanila ang ilang mga family members, elders at mga cultivators ng Wu family. Napasabi si Lord Zhao sa kanyang isip na ang foundation ng isang family na minsan ng mayroong greater deity ay talagang malakas. Mayroon dong ilang dosenang mga cultivators dito na naabot na ang Golden Core level. Bukod pa doon, narito rin daw sa Wu family ang 7 Xinhai formation troops. Bawat troop ay nakapatay na ng mga blood demon. Ang strength daw ng mga ito ay talagang katakot-takot. Sumalubong si Patriarch Wu, tinanong si Chen Fan kung kamusta. Siguro naman ang estate ng kanilang Wu family ay ayos lang para rito, hindi raw ba na agad namang kinumpirma ng ating bida. Pillmaster Chen, dagdag ni Patriarch Wu, sumama ito sa kanya.
may inihanda raw siyang 8 heaven medicines para rito. Rest assured, tugon ni Chen Fan, ibabalik niya raw ang pabor, at hindi hahayaang mag-suffer ng anumang loss ang Wu family. Thus tinanggap ni Chen Fan ang 8 heaven medicines, at bilang kapalit siya ay nag-refine ng ilang water element heaven cores para sa Wu family na ang bilang ay sapat upang ma-ensure ang prosperity ng kanilang mga talented genius family members sa susunod na ilang libong taon. Thus ang magkaroon ng mga top-grade golden core cultivator sa bawat henerasyon ng kanilang angkan, ang Wu family ay nasatisfy ng husto. Sa loob ng isang silid ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na tapos na ang sadya niya sa lugar na ito, oras na upang umalis, nang biglang kumatok si Miss Wu. Killmaster Chen, saad nito ang kanilang karatig syudad na Linjiang City ay magdadaos ng Immortal Assembly na isinasagawa lang bawat 100 taon, ito raw ba ay interested na dumalo? Linjiang Immortal Assembly, patanong na sambit ni Chen Fan, kaya ipinaliwanag ni Miss Wu Beiso ang patungkol dito. Umano'y noong ancient times, mayroong isang greater deity na nagkaroon ng enlightenment sa Linjiang City. Ito ay gumuhit ng 1,000 milyang habang ilog gamit lang ang kanyang daliri. Magmula noon ang lahat ng mga young people mula sa mga karatig na realm ay pumupunta, upang pagmasdan ang bakas na naiwan nito. Sila ay naglalaban at natututo mula sa isa't isa at dahan-dahan, ang Linjiang Immortal Assembly na ito ay nabuo. Idinagdag ni Miss Wu Beiso na sa pagkakataong ito si Luo Changsheng mula sa Longevity Heaven Realm ay maaaring pumunta. Ang taong iyon ay isa sa mga top experts ng longevity list. Siyempre iyon daw ay isa lamang posibilidad, si Luo Changsheng ay isang napaka-misteryosong tao at bukod pa doon, ang Northern Desolate Realm ay napakalayo at napakaliblib. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na wala siyang alam patungkol sa longevity list na pinagsasasabi nito na siyang ikinagulat ni Miss Wu Beiso. Ano, tugon nito, hindi nito alam ang longevity list. Ito raw ay isang listahan na ikinompile ng Tianshu sect at tanging mga golden core cultivators lang na under 500 years old ang nakalista rito. Upang may sama sa listahan na ito, kailangang ikaw ay nagre-refine ng isang top-grade golden core, at kailangang ikaw rin ay nasa advanced level na ng golden core stage. Plus 100 lang daw ang slot na mayroon ang listahan na ito. Mayroong taga Northern Desolate Realm sa listahan na ito, which is si Wang Xuanlong na itinuturing na mayroong kainamang lakas, ngunit ito ay pang 73 lang, halos panghuli na sa listahan. Hatugon ni Chen Fan, so halos nasa bottom na raw pala ang taong iyon, kamusta naman daw ba si Luo Changsheng? Sumagot si Miss Wu Beiso na ito ay nasa ika-21, isang tunay na napakalakas na cultivator. Paano naman si Shen Shi, dagdag ni Chen Fan, hasaad ni Miss Wu, si Celestial Maiden Shen Shi daw ba ang tinutukoy nito? Well, 3 years ago ito raw ay nasa top 30. Ngunit narinig daw nilang tinatrabaho nito ang kanyang Divine Golden Core, kaya once na makalabas na ito mula sa kanyang seclusive cultivation, tiyak na ito ay makakapasok na sa top 10. Hatugon ni Chen Fan, Linjiang Immortal Assembly, kung ganun pupunta raw siya doon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas ng Linjiang City, partikular sa Guxian Stage na lumulutang sa itaas ng mga ulap. Hasambit ng mga tao, narito raw si Hu Xiao ng Hu family at Fairy Ziyu ng Ethereal Heaven sect ng Zuando, ang mga ito raw ay perfect match. Hadagdag ng iba, mukhang narito rin daw ang sisters ng Wu family ng Xin Hai. Mukhang si Miss Wu Beiso raw ay makakapasok na rin sa longevity list, at idinagdag ng iba pa na narito rin si Wang Xuanfeng ng Wang family. Sa ibaba ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ayaw niyang makakuha ng atensyon kaya humiwalay siya sa Wu sisters, nang biglang mayroong tumawag sa kanya sa pangalang Senior Chen. Mapag-aalamang ito pala ay si Xiao Muyer, mapapansing kasama niya rin si Miss Ling at Hong Ti. Lumapit si Chen Fan at nagtanong kung bakit nandito ang mga ito. Sumagot si Miss Ling na pagkatapos daw nitong umalis sa Northern Cold Realm, sila ay sinabihan ng kanilang master na mag-travel upang magkaroon ng dagdag na experience. Tama yun, dagdag ni Xiao Muyer, inakala raw nilang si Manggu at Zhao Duluo ay napaka-powerful, ngunit lumalabas daw pala na ang bawat disciples ng anumang sekta ng Northern Desolate Realms ay higit na mas malakas kaysa sa mga ito. Idinagdag ni Hong Ti na nakamit din sila ng ilang mga bad guys, buti na lang daw at nakita nila si Chen Fan dito.
Ano bad guys, patanong na tugon ni Chen Fan. Tatlong young ladies na mula sa Northern Cold Realm sambit ng isang babaeng boses. Sinasabi raw ng mga ito na aakyat sila sa Gusian stage. Bakit wala pa raw doon ang mga ito? Ano raw ba ang hinihintay ng mga ito rito, grand finale o ano? Sumagot si Xiao Muyer na kung pumunta man sila doon o hindi, ito raw ay walang pake. Hatugon ng babae, little girl na nasa innate level pa lang, hindi raw ba nito alam kung papaano magbigay galang sa kanyang senior, sabay pakawalan ng isang slash, buti na lang at nagawa itong ma-deflect ni Miss Ling. Humisaad ni Miss Ling sa kanya raw ito may grudge, sa ganoon katinding puwersa. Ano, binabalak daw ba nitong patayin ang kanyang mga kasama? Hatugon ng lalaki, ano naman kung patayin nila ang mga ito? Ang mga kasama raw nito ay mayroong guts na i-offend si Lady Humi, kaya deserve daw ng mga itong magbayad gamit ang kanilang sariling buhay. Tama yun, dagdag ng isa, si Lady Humi raw ay ang nakababatang kapatid na babae ng second young master ng Hu family, direct descendants ng Zuan Duhu. Lumuhad daw ang mga ito at magmakaawa. Hadagdag ng isa, ang babaeng ito raw na nakaitim ay maganda at mayroong sapat na cultivation. Kung dadalhin daw nila ito pabalik, maaari nila itong maging personal plaything pagkatapos ng ilang coaching. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang problema ng mga ito. Sumagot si Hong Ti na na-meet daw nila si Humi nung kakapasok pa lang nila sa Northern Desolate Realms. Ang isa sa lalaking kasamahan nito ay interested kay Miss Ling, kaya sinimulan ng etrato ni Humi si Miss Ling bilang kanyang kalaban, at magmula nun pinahirapan na nito ang mga bagay-bagay para sa kanila. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so ito raw pala ay jealousy. Young girls na nagmula sa Northern Cold Realm, saad ni Humi, pinahiya raw siya ng mga ito. Kaya kung ang mga ito raw ay hindi lumuhad sa harap niya at humingi ng tawad, wawasakin niya ang cultivation ng mga ito, sisil ang kanilang divine consciousness, at ipapadala sa brothel. Nililigawan mo ang kamatayan, saad ni Miss Ling sabay release ng divine energy. Agad ring nag-release ng chi ang mga kasamahan ni Humi na siyang naging dahilan upang mapakover si Hong Ti. Miss Ling ito raw ay walang panama sa mga ito, at humingi naman ng tulong si Xiao Muyer kay Chen Fan, iligtas daw sila nito. Hasaad ng isang cultivator kay Chen Fan, binabalak daw ba nitong tumulong? Si Lady Humi ay ang favorite na younger sister ni second young master Hu Xiao. Ito raw ngayon ay naroon na sa Gusian stage. Idinagdag ng isa na maaaring sila raw ay hindi nagmula sa isang family na mayroong greater deity, ngunit mayroon daw silang magandang background. Nagtanong ang isa kung nakahanda ba itong maging kanilang kalaban. Sumabat si Humi na wag nang magsayang pa ng oras ang mga ito, hulihin na nila ang mga iyon, dahil kailangan niya pang umakyat sa Gusian stage upang i-meet ang kanyang second brother, dahil pumayag daw itong ma-meet niya si Luo Changsheng. Nagtanong si Chen Fan kung maaari bang hayaan na lang ng mga ito sina Miss Ling para sa kanyang kapakanan. Napatawa ang mga kasamahan ni Humi. Hahasambit ng isa para sa kapakanan nito, bakit, sino raw ba ito? Nagtanong si Humi kung maaari niya bang malaman kung saang heavenly sect ito nagmula. Ito raw ba ay isang direct descendant ng isang greater deity family o ito ba ay isa sa mga geniuses na nasa longevity list? Sumagot si Chen Fan na wala siyang ganoong background. Kung ganun, saad ng isa, bakit naman daw nila hahayaan ang mga babaeng ito para sa kapakanan nito? Sumagot ang ating bida na dahil siya ay si Chen Baixuan. Ano, sambit ng isa, ang King of Peel na si Chen Baixuan. Tama yun, tugon ni Chen Fan. Maririnig ang chatter ng mga taong nasa paligid. Sinabi ng isang kasama ni Humi na mukhang talaga raw palang ito ay si Chen Baixuan. Idinagdag ng isa pa na mukhang katapusan na raw nila. Nagtaka si Xiao Muyer, nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Ano, sambit ng isang cultivator, ito ay si Peel Master Chen. Tama yun, saad ng isa, nakita niya na raw ang image ng King of Peel noon. Oh my God, dagdag ng isa pa, hindi raw siya makapaniwalang pumunta rito sa Gusian stage si Peel Master Chen, Chen Baixuan, saad ni Humi. Ngayon, sambit ni Chen Fan, maaari na raw bang hayaan ng mga ito ang mga babaeng ito para sa kanyang kapakanan? Ay nanginginig na sambit ng isa, Peel Master Chen, sila raw ang mayroong kasalanan, pakiusap patawarin sila nito. Ngunit tumingin lang si Chen Fan kay Humi. Sinabi raw nito kaninang ibebenta nito sa brothel si Lin Wuhua, sabay dash at konekta ng isang sampal, napa at ras ng ilang talampakan si Humi sa impact na tumba. Sinabi ni Chen Fan na iyon ay upang turuan lang ito ng leksyon, ngunit kapag ang bagay na ito ay nangyari pa uli sa hinaharap, pupunta siya sa Hu family at tatanungin si Hu Yuanshu kung papaano nito tinuturuan ang kanyang anak na babae.
Tumulo ang luha ni Humei na pasabi sa kanyang isip na ang taong ito ay ang siyang tumalo ng mag-isa sa Peel Alliance, kailangan niya raw itong tiisin. Jusian dagdag ni Chen Fan para doon sa mga taong nang insulto kay Miss Ling ngayon lang. Wasakin nito ang kanilang mga cultivation, basagin ang kanilang mga golden core, ibalik sa pagiging ordinaryong tao, at para naman sa iba pa, basagin nito ang kanilang mga binti at itapon sa ilog. Yes, tugon ni Lord Zhao at agad na isinagawa ang ipinag-utos ni Chen Fan. Let's go, sambit ni Chen Fan sa tatlo sabay cast sa kanyang Qingdi skill, lumipad paitaas kasama ang tatlo, lumapag sa Gusian stage na siyang umagaw sa atensyon ni Hu Xiao. Makikitang nasa itaas na rin si Humei, isinumbong ang patungkol sa nangyari, na siyang nagpakulo sa dugo ni Hu Xiao. Tumingin kay Chen Fan, nagsabing ang lahat ng ginawa nito sa araw na ito ay ibabalik ng 10 beses ng Hu family balang araw. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na iyon ay ayos lang, mayroon na rong napakatinding resentment sa pagitan niya at Hu family, kailangan daw nilang i-clear ang lahat. Nang biglang tinawag ni Miss Wu si Chen Fan at ang iba pa na tumungo sa kanila. Miss Ling, saad ni Xiao Muir, mukhang si Senior Chen daw pala ay napakatanyag dito, hatugon ni Miss Ling, ngayon lang daw ba nito na-realize, habang napasabi naman si Hong Ti na siya raw ay nagtataka kung kailan nila maaabot ang level ni Immortal Chen, nang biglang kinuha ni Wang Xuanlong ang atensyon ng lahat. Everyone, saad niya, ang Linjiang Immortal Assembly ay isang platform kung saan maaaring maglaban at matuto patungkol sa cultivation ang mga younger generation. Ang mananalo ay ang siyang magkakaroon ng tsansang maukupa ang Gusian stage sa loob ng 3 buwan, makinig sa Tao teachings at makomprehend ang legacy ng Ancient Greater Deity. Hahasaad ni Hu Xiao, Peel Master Chen, kailangan daw nitong sumali sa laban once na ito ay tumuntong dito sa Gusian stage. Maliban na lang daw kung ito ay lumuhad at magbaw ng 3 beses sa kanilang Hu family at aminin ang kanyang pagkakamali, dahil kung hindi, once na magsimula na ang duel ay hindi na siya magpipigil pa. How dare you, sigaw ni Miss Wu nang biglang mayroon pang dumating, nagtanong kung sino si Chen Baixuan. Hasigaw ng isa, si Chen Baixuan daw ay ang King of Peel, ito ay napaka-noble, kaya ang pangahas naman daw nitong tawagin lang ito sa pangalan. Sinabi ng ibang ito ay si Li Chen, ang swordsman ng Chanshuan sect, idinagdag ng isa na ang Tianzuan sect ay isang heaven sect na mayroon ng mahabang kasaysayan at Tao teachings, at idinagdag ng isa pa na ang rankang ni Li Chen sa longevity list ay mas mataas pa kaysa sa kay Wang Xuanlong. Sinabi ni Wang Xuanlong na ito ay hindi Southern Desolate Realm. Tinanong si Li Chen kung bakit ito pumunta rito sa Northern Desolate Realm. Sumagot si Li Chen na narinig niya ang patungkol sa King of Peel kaya kailangan niyang pumunta. Sinabi ni Wang Xuanlong na hindi niya ini-expect na narinig na ni Li Chen ang patungkol sa Peel Master Chen ng kanilang Northern Desolate Realm. Ito raw ay isang karangalan para sa kanila at ang dalawang kasama daw ba nito ay sina? Dumugtong si Li Chen na ang kasama niyang babae ay si Celestial Maiden Longhua ng Zanglong Heaven Realm, habang ang isa naman ay si Gu Fen, ang Young Master ng Holy Fire Heaven City. Hasambit ni Young Master Wang Long family ang ruler ng Zanglong Heaven Realm at Gu family isang Greater Deity family ng Holy Fire Heaven City. Ang mga ito raw ay matatanda at mga kilalang mga families. Wang Xuanlong, saad ni Longhua, narinig niya rong mayroong King of Peel sa Northern Desolate Realm nito. Sila raw ay narito upang malaman kung ito ba ay totoo. Idinagdag ni Gu Fen na ang King of Peel ay yumanig sa lahat ng realms, kaya marami pa rong pupunta rito upang alamin kung ito ba ay totoo. Hasambit ni Miss Wu, ang ibig daw bang sabihin ng mga ito si Chen Baixuan ay isang fake. Idinagdag ni Miss Wu beso na mukhang ang mga tao mula sa ibang Heaven Realms ay hindi naniniwala na ang King of Peel ay lilitaw sa Northern Desolate Realms, kaya sa tingin niya narito ang mga ito upang i-expose si Chen Baixuan, ganoon ka kinasusuklaman ng mga ito ang Northern Desolate Realms. Longhua Celestial Maiden, saad ni Wang Xuanlong, si Peel Master Chen daw ay natest na ng kanilang Peel Alliance at kinilala ng maraming mga tanyag na families ng Northern Desolate Realm at ninag-refine pa raw ito ng Earth Element Heaven Core sa harap ng lahat, kaya malabo raw na ito ay peke. Gayunpaman sumagot lang si Longhua na iyon ay hindi nila masisigurado dahil lang doon, dahil maaaring nakipagsabuatan lang daw kay Chen Baixuan ang Peel Alliance at ang mga Patriarch ng Northern Desolate Realms.
Ang mga ito ay walang alam patungkol sa appraisal kaya paano naman daw makakapagbigay ang mga ito ng recognition patungkol sa kung ang Chen Baixuan ba na iyon ay tunay na King of Peel. Long Celestial Maiden sabat ni Wang Xuanlong nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Wang Xuanlong saad ni Li Chen ang recognition daw patungkol sa King of Peel ay isang mahalagang bagay, kaya ang kanilang Emperor of Peel at Sect Leader ay nagpapakita lang ng concern. Ano sambit ni Wang Xuanlong so ang bagay daw ba na ito ay nagpaalarma na rin maging sa Peel Emperor? Hatugon ni Longhua Wang Xuanlong hindi naman daw siguro nito iniisip na ang isang individual ay maaari nang maging isang King of Peel dahil lang sa nakarefine ito ng isang Heaven Peel hindi raw ba? Ang King of Peel ay ang existence ng susunod na Heaven Peel Master. Ang status na ito ay napaka-noble. Kaya ito ay hindi dapat na ganoon lang kadali na makakuha ng recognition. Siyempre dagdag ni Li Chen sila raw ay hindi qualified sa pagdidetermina sa kung ang sinasabi ba nilang King of Peel na ito ay totoo. Narito lang daw sila upang tingnan kung gaano ba kahusay ang skills at cultivation na mayroon si Chen Baixuan. Kung ito ay walang sapat na cultivation o kaya naman ang peel refining skills nito ay hindi ganoon kahusay, paano naman daw ba ito magiging qualified na maging King of Peel? Tumingin siya sa ating bida nagtanong kung ito ba si Chen Baixuan, oo ako nga tugon ni Chen Fan. Hahasambit ni Longhua ito raw ay nasa beginner level pa lang ng Golden Core ang lakas naman daw ng loob nitong tawaging King of Peel ang kanyang sarili, ito raw ay napaka-shameless. Idinagdag ni Gu Fen na talaga rong ang cultivation level ni fellow Taoist Chen ay medyo napakababa. Napakahina dagdag ni Li Chen sabay buntong hininga at nagsitawanan ang iba pa. Idinagdag ni Li Chen na bukod sa peel refining ang King of Peel ay kailangang magkaroon ng walang kapantay na cultivation level, nung maging King of Peel daw ang ancestor ng kanilang Tianzuan sect ito ay number 2 sa longevity list ito ay peerless. Itinuro si Chen Fan idinagdag na kung walang mataas na cultivation level, paano nito i-activate ang Heaven Furnace upang mag-refine ng Heaven Peel? Nag-release ng chi si Li Chen hasambit ng iba ito raw ay lubhang napakalakas, ni wala pa nga raw itong ginawa bukod sa pag-release ng Sword Essence, ngunit na puwersa na nitong mapa at ras ang karamihan sa mga young genius at idinagdag ng isa pa na mukhang ang isang talented young genius daw pala talaga na nasa longevity list ay napakalayo ng agwat mula sa kanila ito ay lubhang napakalakas. Li Chen sigaw ni Miss Wu Bei sumusobra na raw ito ay narito sa Northern Desolate Realm sabay cast ng isang art o saad ni Li Chen sabay counter, nang biglang sumigaw si Wang Xuanlong na tumigil na ang mga ito sabay release ng napakatinding divine energy na yumanig sa buong lugar. Li Chen dagdag ni Wang Xuanlong ito raw ay Northern Desolate Realms hindi Tianzuan sect, ngunit sumagot lang si Li Chen na ang King of Peel ay ang siyang ultimate glorious status. Kaya hindi niya hahayaang makapanloko ang sinumang crafty na mga tao dahil kapag ka nagkaganon, iyon ay napakalaking insulto sa kanilang Tianzuan sect at sa buong peel refining community. At kung ang ibang mga sects ay magkaroon ng unity upang i-condemn ang Northern Desolate Realms, maging ang Wang family ay hindi makakatakas mula sa mga akusasyon. Sinabi ni Hu Xiao na ang Master Swordsman ay tama, since ang King of Peel ay nasa parehong level lang ng Longevity Greater Deity, paano naman daw mangyayaring ito ay isang young man na mayroong napakababang cultivation na nagmula sa isang desolate realm. Tama yun pagsang-ayon ng isa sa abilities na mayroon si Chen Baixuan at ang Peel Master. Talaga rong posibleng itinatago ng mga ito ang katotohanan sa mga amateurs na tulad nila at idinagdag naman ng isa pa na matagal na raw siyang mayroong suspicion sa King of Peel na ito. Wang Xuanlong at mga kapwa ko cultivators sigaw ni Miss Wu bilang isang disciple ng Peel Alliance mai-assure niya raw sa mga ito ang isang bagay, hindi pinalsipika ng Peel Alliance ang kahit na ano patungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Situ Chen na ang Peel Alliance ay ilang libong taon nang nakatayo sa Northern Desolate Realms ito ay hindi isang lugar na sumusuporta o tumatanggap sa anumang maling gawain kaya kung ang kanyang mga fellow cultivators daw ay gusto na i-reconsider ang bagay na patungkol sa King of Peel, natitiyak niyang ito ay susuportahan ng Peel Alliance at magsasagawa ng maiging investigasyon. Ano sambit ni Miss Wu Beso ito ay isang trap dagdag ni Miss Wu. Isang trap na nakadirekta sa titulo ni Chen Baixuan bilang King of Peel. Kung ganoon tugon ni Wang Xuanlong bilang first son ng Wang family at organizer ng assembly na ito,
Ini-announce niya raw na si Chen Baekhyun ay huhubaran ng title bilang King of Pil, ang bagay na ito ay kailangang i-re-evaluate. It's over, sambit ni Miss Woo Beso. Ito raw ay tila isang death sentence para kay Chen Baekhyun. Idinagdag ni Miss Woo na ito ay isa lamang ordinaryong Golden Core Cultivator. Ito ay walang panama sa lahat ng mga greater deities at mga kilalang mga family. Makikita ang reaksyon ni Xiao Muyir at Hongti. Chen Baekhyun saad ni Wang Xuanlong mayroon daw ba itong objections patungkol sa judgment na ito, ngunit tumawa lang si Chen Fan. Nagtanong si Long Hua kung ano ang itinatawa nito. Sumagot si Chen Fan na siya ay natatawa sa kung papaano ino-overestimate ng mga ito ang kanilang mga capabilities. Not to mention ang King of Pil, so ano naman daw ba kung ito man ay Emperor of Pil, God of Pil o kaya naman Saint of Pil, ito raw ay isa lamang maliit na bagay, wala siyang pake patungkol dito. Gayunpaman, kung hindi niya ito ibibigay ito ay hindi rin nila makukuha mula sa kanya. Kaya yung sino mang gustong maging King of Pil ay lumapit lang sa kanya at tanggapin ang kamatayan, na siyang labis na ikinabigla ng lahat. Ano, sambit ng isa, tama raw ba yung narinig niya? Sinabi ng isa na ito ay napakayabang, napaka-presumptuous. Ano, dagdag ng isa, gusto nitong tanggapin ni Li Chen at ng iba pa ang kanilang kamatayan. At sinabi naman ng iba na mukhang masyado na wrong na dala si Chen Baekhyun mula sa mga papuri. Chen Baekhyun saad ni Hu Xiao sa bycast ng Chi, tumigil na raw ito sa pagtatapang-tapangan. Rest assured sila na Hu family ay i-enforce ng partially ang batas upang i-clear ang pangalan nito. Tigil, sigaw ni Miss Ling sumalubong, sinubukang pigilan ang pinakawalang atake ni Hu Xiao. Gayunpaman ito ay lubhang napakalakas para sa kanya, buti na lang at nahila siya ni Miss Wu at si Lord Zhao ang sumalubong sa atake. Good, saad ni Hu Xiao, sa araw na ito ay pababagsakin niya raw ang parehong master at servant. Sumugod, ipinirform ang Heaven Fox 9 illusions, nagawang mablock ni Lord Zhao ang 6 na illusions. Dumiretso si Hu Xiao kay Chen Fan, sumama raw ito sa kanya. Chen Baekhyun, ano naman daw ba kung mayroon itong walang kapantay na pil refining skills? Ang mundong ito pa rin daw ay mundo ng mga great families at malalaking mga sekta. Gayunpaman, nabigla siya nang iniangat ni Chen Fan ang kanyang isang kamay, inextend ang hintuturo, inactivate ang kanyang Qingdi skill, nagpakawala. Napamura si Hu Xiao, nag-scatter gamit ang kanyang Heaven Fox 9 illusions nang bigla siyang nag-freeze, hindi makagalaw. Nag-shatter ang kanyang illusion nang bigla na lang may kung anong tumama sa kanyang dibdib, wasak ang kanyang core, sumabog, na siyang nagpagulantang sa lahat. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Miss Wu na patay nito si Hu Xiao. Sinabi ni Miss Woo Beso na iyon ay si Hu Xiao na sa top 10 ng mga young geniuses ng Northern Desolate Realm, isang expert pagdating sa ilusyon at pagsibat. Kaya paanong, at maging si Miss Ziyu ay hindi rin makapaniwala na napakadali lang natalo ni Chen Fan si Hu Xiao gamit lang ang isang daliri. Ano, sigaw ni Hu Mi, pinatay nito ang kanyang second brother Chen Baekhyun. Katapusan na raw nito. Gagawin ng kanilang Hu family ang lahat ng bagay upang mapatay lang ito. Gayunpaman, sumagot lang si Chen Fan na ito ay napakaingay, pinasabog. Ano, saad ni Chen Fan, sino pa ang may gustong harapin ang kanilang kamatayan? Hasambit ni Wang Xuanlong sa kanyang isip, hindi raw siya makapaniwalang dinasregard siya nito at pinatay si Hu Xiao sa harap ng napakaraming tao. Napasabing bakit, at tinanong niya si Miss Woo Beso kung poprotektahan pa rin daw ba ng Wu family ng Zhenhai si Chen Baekhyun, ngunit hindi umimik si Miss Woo Beso. Hasaad ni Li Chen, ito raw ay malakas ngunit ang cultivation level nito ay napakababa. Upang mapatay niya ito, isang slash lang ng kanyang espada ay sapat na. Sinabi ni Gu Fen na sumuko na lang ito, habang nagcast naman ng isang silang art si Long Hua, isinil ang buong Gusian stage. Sumigaw si Li Chen na lumuhad ito at magmakaawa, spare nila ang buhay nito. Makikita ang reaksyon ni Wang Xuanlong. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na lumapit ang mga ito sa kanya at kunin ang kanilang kamatayan. Nagcast ng Verokana Palm si Gu Fen habang Qingdi God Destroying Hand naman ang kay Chen Fan, sabay na nagpakawala. Nagkaroon ng pagsabog na pamura si Gu Fen, pinagpawisan. Sumugod uli si Chen Fan, inilapat ang kamay sa balikat ni Gu Fen, bumulusok pa ibaba. Hasambit ng mga tao si Gu Fen na isang malakas na cultivator na nasa longevity list ay nagawang matalo ni Chen Baekhyun sa isang atake lang. Bumangon si Gu Fen agad na lumipad paitaas, nagsabing isang beses pa, ngunit kay Long Hua na itinuon ni Chen Fan ang kanyang atensyon kaya ito ay agad na naglabas ng isang artifact.
Hasambit ng iba ito raw ay ang Zhang Long Blade ng Long family, sinasabing ito ay gawa mula sa rib ng isang Zekhen Golden Ice Dragon na nasa greater deity level na, ito raw ay napakamakapangyarihan. Agad na nagpakawala si Longhua patungo kay Chen Fan ngunit dineflect lang ito ni Chen Fan gamit ang isang daliri na siyang ikinagulat ng lahat, napatanong si Longhua kung paano ito naging posible. Sumagot si Chen Fan na sinabi niya na sa mga ito ang mga ito ay napakahina, naghamon na umatake silang lahat sa kanya ng sabay. Ganoon na nga ang nangyari na balot ng katakot-takot na divine energy ang Guxian stage. Ito ay hindi maganda saad ni Miss Wu Bei so kailangan daw nilang umatras. Sinabi ni Longhua kay Chen Fan na ito ay naghahanap ng kamatayan. Inactivate ang kanyang espada, ipinirform ni Wang Xuanlong ang White Tiger 7 killing techniques. Chen Baixuan go to hell sigaw niya ngunit, binasag ito ni Chen Fan gamit lang ang isang divine fist. Ipinirform ni Wang Xuanlong ang Billion Galaxy Sword. Nagpakawala subalit, sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang space art. Ano sambit ng isa na patanong kung anong uri ng teknik iyon paano ito naging posible, si Chen Baixuan daw ay nagmula lang sa isang desolate realm. Paanong nangyaring may alam itong ganitong uri ng divine art? Ito ay isang divine technique dagdag ng isa-isang tunay na immortal divine technique. Napatanong ang isa kung sino ba talaga ang nasa likod ni Chen Baixuan. Umatake uli si Gu Fen gayunpaman, binigyan lang ni Chen Fan ng isang sampal ang kanyang kalbo bumagsak nagkaroon ng pagsabog. Sumigaw si Wang Xuanlong na tumanggap ito ng isa pang suntok mula sa kanya sumugod, ngunit tumawa lang si Chen Fan. Ang tatlong ito raw ay umaatake ng paisa-isa sa kanya upang mag-buy time hanggang sa tuluyang ma-activate ni Longhua ang Zonlong Blade. Gayunpaman iyon daw ay walang silbi sabay pektos ng isang sampal at suntok kay Wang Xuanlong. Iniisip daw ba talaga ng mga ito na ang isang piraso lang ng quasi-heaven treasure ay mayroong magagawa laban sa kanya? Hindi makapaniwala si Miss Wu sa kanyang nasasaksihan. Hindi raw ba't ito ay ang King of Peel na tanyag sa kanyang napakahusay na refining skills ngunit bakit ito ay napakamakapangyarihan? Napasabi si Wang Xuanfeng na ang akala niya raw ang arrangement sa araw na ito ay napaka-flawless. Idinagdag ni Sito Chen na hindi niya raw ini-expect na ang lakas nito ay ganito ka-terrifying. Hasambit ng mga tao ang Zonlong Blade ay na-awaken na, makikitang nag-materialize ang purple-eyed golden dragon. Nag-emit ng katakot-takot na divine energy. Nag-roar ngunit tumitig lang si Chen Fan. Chen Baixuan saad ni Longhua kung susuko na ito ngayon e-spare niya ang buhay nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay walang maidservant. Maybe maaari niya raw itong e-consider. Tugon ni Longhua kung ganun katapusan na raw nito sabay pakawala ng isang slash. King of Peel paano raw nito hahandle ang bagay na ito ngunit ngumisi lang si Chen Fan. Nagkaroon ng napakatinding impact. Napakover ang ibang mga young cultivators. Napatanong kung ano na ang nangyari. Mapapansin ang reaksyon ni Longhua at hindi makapaniwala ang lahat ng makita't mapag-alamang sinalo lang pala ng direktor ni Chen Fan ang Heaven Blade gamit ang isang kamay. Ano sambit ni Wang Xuanfeng? Ano dagdag ni Sito Chen? Hindi raw ba kaya na si Chen Baixuan ay isang half-step greater deity? Hindi rin makapaniwala ang magkapatid. Napasabi si Miss Wu na hindi niya na alam kung ano ang iisipin. Immortal Chen did it saad ni Miss Ling. That's great. Dagdag ni Xiao Muyer, napaka-makapangyarihan. Lubhang napaka-makapangyarihan sambit ni Hongqi. Bumaba si Longhua. Tinanong ang ating bida kung papaano nito nagawang masalo ang Heaven Blade ng bare-handed lang kahit ang kanyang ama at grandpa nga raw ay hindi kayang gawin iyon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na sinabi niya na, ang mga ito ay napaka-mahihina. Makikita ang reaksyon ni Longhua. Hindi raw ba kaya na si Chen Baixuan ay invincible? Longhua Celestial Maiden sigaw ni Li Chen. Oo, tinanggap daw nito ng bare-handed lang ang blow mula sa quasi-heaven weapon nito ngunit ito raw ay nagtamo ng injury. Tingnan nito ang palad nito. Itiniklap ni Chen Fan ang kanyang kamao. Makikita ang pagdudugo ng kanyang kamay. Napangisi si Longhua. Ito raw ay nasaktan. Ano saad ni Chen Fan sabay shake sa kanyang kamay. Ano hahanapin na naman daw ba ng mga ito ang kamatayan? Agad na nag-release ng Divine Chi ang dalawa. Hasambit ni Gu Fen. Chen Baixuan sa tingin daw ba nito nanalo na ito sa laban dahil lang sa nagawa nitong matalo si Celestial Maiden Longhua? Ni hindi pa nga raw nila ipinapakita ang kanilang mga trump cards ngunit ngumisi lang si Chen Fan. So iniisip daw ba talaga ng mga ito na tanging sila lang ang mayroong quasi-heaven treasure? Nag-infuse ng chi upang mag-summon ng espada sa araw na ito,
Ipapakita niya raw sa mga ito kung ano ang tunay na sword technique. Lumipat ang eksena sa Northern Desolate Heaven Realms, partikular sa Falling Star City. Sa loob ng isang residence ay maririnig ang isang boses. Ang mag-draw ng kapangyarihan mula sa malalapit na mga galaxy at i-lock ito sa isang city. Ito raw ay isang napakalaking bagay, ang tao raw na nag-build sa city na ito ay tiyak na napaka-extraordinary. Hahaha Changsheng, pina-flatter mo kami, tugon ni Wang Tianchen, ang patriarch ng Xingduang family. Isang napakalaking karangalan daw na ito ay bumisita sa kanilang Wang family. Ang narito pala ay si Luo Changsheng, ang number 21 sa longevity list mula sa Longevity Heaven Realm. Uncle Wang, saad niya narito raw siya upang ma-experience ang napakagagandang tanawin ng Northern Desolate Realms at mag-discuss patungkol sa paraan ng cultivation sa kanyang mga peers, at bukod pa dun, gusto niya rin dong ma-meet si King of Pilchen upang makita kung gaano ito ka-extraordinary. Sumagot si Patriarch Wang na si Li Chen ng Chanchuan Sect, si Celestial Maiden Longhua ng Long Family at si Young Master Gufen ng Holy Fire Heaven City ay naroon din upang i-meet si Chen Baixuan. Idinagdag na ang King of Peel ay isang napaka-noble na title. Paanong nangyaring ito ay mapupunta lang sa isang hamak lang na peel refiner ng isang barren realm, nang biglang mayroong dumating na artifact, sinalo ni Patriarch Wang. Hasaad niya ito raw ay isang star forwarding technique. Malamang ito na raw ay balita sa kung ano ang nangyari kay Chen Baixuan doon sa Linjiang Immortal Assembly. Malamang si Chen Baixuan daw ngayon ay nahubaran na ng title bilang King of Peel at ang mga great families na ang mag-take charge. Gayunpaman, nabigla siya nang inactivate niya ang artifact na siya ring nagpabigla kay Luo Changsheng na patanong kung ano ang nangyari, at mapag-aalamang ayon sa ulat, si Chen Baixuan ay mayroong unimaginable at unrivaled na wood element divine techniques. Silang apat ay nagtulungan upang talunin ito, ngunit wala ring silbi, sila ay nabigo sa Linjiang Immortal Assembly. Thus lumipat na nga ang eksena sa Guxian stage kung saan mapapansing na tahimik ang lahat. Ibinaling ang shot kay Wang Xuanlong at Gu Fen, at itinutok kay Chen Fan. So saad niya, gusto pa rin daw ba ng mga ito na magpatuloy? Ang espada mo, tugon ni Longhua. Ano raw ang pangalan ng espada nito? Sumagot si Chen Fan na ito ay ang Demonic Blade of Execution, kinuha niya mula sa Ancient Demon Clan. Gayunpaman, ito raw ay napakahina kaya kailangan niya itong tunawin, upang i-recast at i-refine uli kapag nagkaroon siya ng bakanting oras na siyang nagpabulwak kay Longhua at nagpainis kay Gu Fen. Grabe, ano raw ang pinagsasasabi nitong napakahina? Sa bawat strike daw ng espadang ito ay nakakapag-shatter ng void. Ang sword spirit nito ay nagtataglay ng numerous laws ng demonic ways, tapos tatawagan niya lang itong mahina, ni hindi nga raw nila magawang mablock kahit na isang strike lang nito. Hasambit ni Li Chen, so ito raw pala ay ang Demonic Blade of Execution, kung ganun sila raw ay natalo ng walang anumang reklamo. Hatugon ni Chen Fan, hindi raw ba't narito ang mga ito upang hubaran siya ng titulo bilang King of Peel at i-judge. Fellow cultivator, tugon ni Li Chen, ang cultivation daw nito ay higit na nakahihigit sa kanila, sila raw ay talo na sa laban na ito. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, lumayas na ang mga ito at wag na uling lumitaw pa sa harap niya kailanman. Ngunit saad ni Longhua, inilapat ni Li Chen ang kanyang kamay sa balikat nito, wag na raw itong magsalita pa, umalis na sila rito. Chen Baixuan, sigaw ni Wang Xuanlong, hindi niya raw kakalimutan ang ginawa nito sa kanila sa araw na ito. Siya raw ay maghihiganti, ngunit sumagot lang si Chen Fan na isang nonsense pa na katagan na magmumula rito, papatayin niya na ito. Agad na umalis si Wang Xuanlong nang marinig ito. Bumaling si Chen Fan, Senior Chen, tawag ni Xiao Muir, lumapit sabay yakap sa braso ni Chen Fan. Ito raw ay napaka-awesome, at tinawag siya ng tatlo pa. Sinabi ni Hongti na pagkatapos ng pangyayaring ito tiyak nakakalat na raw ang pangalan nito sa buong Northern Desolate Heaven Realms. Hindi lang yun, dagdag ni Miss Wu, nagawa raw nitong matalo ng sabay yung apat, kaya tiyak na ito raw ay ilalagay ng Tianshu Sect sa longevity list, at bukod pa doon, tiyak na ang bilang daw nito ay hindi lalayo kay Luo Changsheng. Gayunpaman, sumagot lang si Chen Fan na wala siyang pake patungkol sa longevity list na ito. Bumaling sa kanyang matalik na kaibigan na dahan-dahan na sanang sisibat, si Tu Chen, hindi nito ini-expect na mabubuhay pa siya sa araw na ito, hindi raw ba? Ahehe King of Peel, tugon ni si Tu Chen, ito raw ay isa lamang misunderstanding. Misunderstanding, tugon ni Chen Fan, hindi raw ba't sinabi nitong ang Peel Alliance ay hindi ko konsintihin ang manloloko na tulad niya.
Tugon ni Sito Chen, tinawag na Your Highness si Chen Fan. Ang peel refining skills daw nito ay walang kapantay, iyon ay nasaksihan mismo ng buong Peel Alliance kaya ang sino mang mangangahas na iyon ay questionin, ang Peel Alliance ay hindi makakapayag. Natawa na lang si Chen Fan sa kanyang narinig mula sa taong ito nang bigla siyang tinawag ni Hongti. Nagtanong kung saan sila susunod na pupunta, which is napaka-weird dahil hindi naman sila pumunta rito sa Northern Desolate Realms ng magkasama. Of course, tugon ni Chen Fan sa Peel Alliance upang ipakita ang kanyang appreciation. Thus tumungo na nga sila sa Peel Alliance na siyang ikinabiglan ng mga cultivators ng Ancient Medicine County. Si Chen Baekchuan ay bumalik sa capital. Narito raw ba ito upang parusahan ang isang individual? Napatanong ang iba kung ano ang ipinunta nito rito. One man over one city, sigaw ni Lord Zhao sa himpapawid. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Napasabi si Jiang Han na sino raw ba ang mag-aakalang hindi lang ang peel refining skills nito ang walang kapantay, kundi maging ang cultivation nito ay napaka-terrifying din. Idinagdag ni Yan Wuwang na si Immortal Qingmo ay tanyag sa 17 mga Desolate Realms hindi dahil sa peel refining skills nito, ang mga ito ay in-underestimate ng husto si Immortal Qingmo. Your Highness, bungad ng Alliance Leader, nagtanong kung patungkol saan ang bagay na ito. Sumagot si Lord Zhao na ang Peel Alliance ay nakipagsabwatan sa Hu at Feng family upang e-frame up ang kanyang master, tapos ngayon ito ay nagtatanong kung bakit sila nandito. Sumagot ang Alliance Leader na ang Peel Alliance ay iginagalang ng husto si King of Peel Chen kaya bakit naman daw nila gagawin ang bagay na iyon. Zhao Juxian, wag daw itong makinig ng basta-basta lang sa mga sabi-sabi, ito raw ay makakasira sa relationship na mayroon sila. Sumagot si Lord Zhao na kung ito man ay sabi-sabi lang o totoo, malalaman ito once na makita na nila ang Peel Master. Sumagot ang Alliance Leader na ang Peel Master ay tumungo sa kanyang seclusive cultivation pagkatapos na umalis ni King of Peel Chen upang subukang maabot ang Heaven Peel Master level, at binigyan sila nito ng utos na wag siyang gambalain. So tugon ni Chen Fan, so ang ibig daw ba nitong sabihin ayaw siyang makita ng Peel Master? Sumagot ang Alliance Leader na hindi naman sa ganoon, sadyang na sa kanyang seclusive cultivation lang daw talaga ang Peel Master kaya kailangan nitong maghintay ng sapat na panahon. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, hihintayin niya ang Peel Master sa Peel Tower. Tugon ng Alliance Leader, ang Peel Tower daw sa ngayon ay sumasailalim sa isang beses sa isang dekada na formation maintenance, kaya sa tingin niya ang mga outsiders ay hindi allowed na tumungo doon sa pagkakataong ito. Tugon ni Chen Fan, so ang ibig daw ba nitong sabihin hindi lang sa Peel Tower kundi sa buong Medicine City ay bawal din siyang pumasok? Tugon ng Alliance Leader. Hasambit ni Chen Fan, kung ganun hihintayin niya raw ang Peel Master sa labas ng city. Umaasa siyang hindi siya paghihintayin nito ng matagal, at umalis na sila.